Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, ang minahan sa Davao na pagmamayari ng mga Chinese na illegal na pumasok sa bansa ay nadiskubreng merong mga uniforme ng Chinese PLA or People's Liberation Army. Bakit nga ba mayroong uniforme ng mga military ng Inchik sa minahan na ginamit nitong mga nagmamayari? Merong 16 ka illegal Chinese na nagmamayari ng minahan diyan sa Davao at walang kaukulang legal permit. Kaya ito'y ni-raid, hinuli ang mga Inchik at nadiskubring merong isang pulis na nagmamanage nito na anak ng may-ari ng lupa. Well, para sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang ating mga kaibigan sa The Billionario Channel. Umarap na sa Billionaire News Channel ang pulis na iniuugnay sa ni-raid na minahan sa Pantukan, Davao de Oro. Arestado dito ang nasa 16 na Chinese nationals na nakitaan pa umano ng mga uniform ng Chinese Liberation Army. Hindi raw siya ang supervisor dito pero aabot sa mahigit 100,000 piso ang ibinabayad sa kanila para sa iligal na operasyon. Nako, ang nakakabahala dito ay kung ano ang ginagawa ng mga uniforme ng People's Liberation Army sa minahan. 'Di ba? 16 ka parehong mga lalaki, mga nasa edad na 30 hanggang 40 ang mga nagmamayari na hinuli. At kung naalala nyo yung nangyaring raid din sa Pugo noong nakaraang 2 taon na, ay meron ding nadiskubre sa basement ng mga Pugo buildings na uniforme nitong PLA or People's Liberation Army ng China. Ang ano dito, nakakabahala mga kababayan, kapag ating ipagtagpi-tagpi, bakit nagkalat ang uniforme ng PLA? Bakit sa kabundukan, sa minahan meron? Bakit sa Pugo meron din sa basement? Sa palagay ko, yung mga nag-ooperate diyan sa mina at yung mga tauhan din sa Pugo ay parehong mga PLA Liberation Army yan na pinakawalan ng China para magnegosyo sa Pilipinas, at hindi lang negosyo kundi mag-espiya or magmanman kung ano ang ginagawa natin. Well, hindi lang inuubos ng Inchik ang ating kayamanan pati mga minahan inuubos nila, di ba? Kundi unti-unti nilang ini-invade ang ating bansa. Nagumpisa sila sa inside or sa loob ng ating bansa, hindi galing sa labas Ang invasion ng Chinese ay paunti-unti sa mga minahan, sa mga pugo, sa mga negosyo. Kahit itong mga malalaking Chinese department store na narito sa Pilipinas na hindi natin kilala yung mga may-ari, ay delikado rin yan. Na isa rin yan sa pakawala ng Communist Party ng China para kumita sila dito sa Pilipinas at makapag-espiya at makabili at makaangkin ng malalaking lupain. Noong nakaraang 2 taon, di ba, kung naalala nyo, ang mga Inchik ay bumibili ng napakalaking mga lupain sa Pilipinas. Kahit sa kabundukan, bibili sila ng 200 hectares, 200 hectares Malalaki yan. Siguro, pagdating ng gera, gawin nilang mga kampo yan sa palagay ko. At yung pera na binibili nila ay of course puhunan yan ng Communist Party Government of China. Alright, balik tayo dito sa The Billionario Channel. Nagbabalik si Joash Malimban para sa exclusive Agenda Weekend Report. Aabot daw sa 140,000 pesos ang ibinabayad ng mga Chinese national buwan-buwan para makapag-operate sa ni-raid na minahan sa Pantukan, Davao de Oro. Yan ang inilahad ni Police Staff Sergeant Solomon Anoden Jr., ang pulis na una ng pinangalanan sa mga intelligence reports na supervisor ng naturang minahan. Ayon kay Anoden, diretso raw itong ibinibigay ng mga Chinese national sa kanyang ama noong buhay pa ito at sa kanyang mga tiyahin na kasosyo nito sa negosyo. May-ari niyan, ma'am, is pamilya ko at saka yung tunnel talaga, papa ko at saka yung 3 tiyahin ko, parang kurpo sila. So family Yes po, family business po. Pagkikwento pa ni Anoden, hindi na bago ang mga Chinese sa kanilang small-scale mining operations. 2005 para unang pumunta ang mga ito at tila ngayong taon lang na-raid ng mga otoridad. Papalit-palit din daw ng mga Chinese national na pumupunta sa minahan. Anya, tatay niya ang may agreement sa mga Chinese na payagan silang mag-operate sa lugar.
Bagaman walang naipakitang dokumento, may mga pinirmahan pa raw ang kanyang ama para sa mining operations Well, kapalit ng ito pera. mga kababayan yung sinabing paiba-ibang mga inchik ang bumabalik taon-taon. Ngayon, ibang itsura. Pagdating ng isang taon ay mayroon namang darating iba. Well, iba na talaga yan. Baka yung iba hindi umuwi, nagtatago lang dyan at lalong dumami ng dumami sila dyan. At yung iba nag-asawa na ng mga Pilipina para hindi sila mahalata ng mga PLA or sundalo ng Communist Party. Kaya maraming ganyan na dito na pinanganak, dito na nag-asawa, yun pala ay mga espiya, mga spy at mga sundalo pala ng People's Liberation Army. Talagang ang China, matagal na pagpaplano ang ginagawa nila. Kunwari, paminamina lang, di ba? Paminamina lang sila kunwari. Pero yun pala ay pinadala ng Communist Party. Kaya ito, talagang ni-raid ng gobyerno dahil nga pinagdudahan ito na bakit ganun, bakit napakaraming mga lalaki na namamahala, napakaraming mga inchik. Kung minahan lang, di ba, pwede lang naman na 4, 2 ang may-ari. Yang dami-dami, ibig sabihin sundalo na yan. At pagdating ng after 1 year ay iba na naman daw yung darating. Nasaan yung unang dumating? Yun ang tanong Iba ka nakihalubilo na diyan sa Davao. Kaya pala walang EDCA sites, sabi ng iba. Walang EDCA sites ang Davao dahil takot sila. Takot sila na malaman na mayroon palang mga illegal PLA armies na nagkunwaring mga minero o mga negosyante diyan sa Davao. Mayroong mga nag-vlog niyan na nakita natin na bawal ang EDCA site sa Davao dahil nga mga anti-US at maka-China yung mga nasa opisyal diyan sa Davao. Lalo na yung anak ni di ba? Alam niyo na kung sino. Kaya ang nakakabahala lang dito, bakit merong uniforme ng Philippine MIGDAT ng People's Liberation Army ang mga minero na inchik, yung mga may-ari. Yun lang ang nakapagbigay ng kunting duda kung ano bang ginagawa talaga ng mga yan. Bakit may uniforme ng People's Liberation Army? Pagdating ba ng gera ay isuot na nila yan? Kapag nagkagera, baka full battle gear na sila, nakasuot na ng uniforme. Magtaka lang tayo bakit biglang may PLA Army na sumulpot. Yun pala ay mga nandyan sa minahan, di ba? Kaya mabulaga talaga tayo niyan. Alright, tapusin na natin ang balitang ito. Ayon sa intelligence reports, sa Pantukan umano ang main mining operations ng gold ore at iba pang minerals. Dinadala raw ito sa Tagum City, kung saan umano fina-facilitate ang pagpuslit nito papuntang China. Pero nang tanungin si sinabi nito na samples lang daw ng minerals ang kinukuha sa minahan. Sa tingin ko ma'am, parang pinagawa lang nilang negosyo. Kuha ng sample, tapos parang ibigay doon sa kung sino man ang Smuggle siya. parang bigyan. So sample parang hindi makapasar. Ulit sa sample na naman. Kaya may magdating, alis na naman. Aminado si na nakinabang din siya sa mga bayad mula sa Chinese nationals, lalo na tila business partners daw ang turing ng kanilang pamilya sa mga aniyay umuupang banyaga. Sa kabila nito, sinabi niya na wala siyang kamay sa mining operations. Hindi rin daw siya ang namamahala dito dahil busy siya sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang isang pulis. Pero aminado siya na mga kapatid, pinsan at mga tiyahin niya ang nagbabantay rito. Hindi rin daw siya close sa mga naarestong Chinese workers sa kabila ng mga litrato niya kasama ang mga ito. Close po talaga kayo. Hindi naman talaga sobra close ma'am kasi that time nahawa lang talaga ako that time kasi namatay. Maniwala ba kayo mga kababayan, Ano mga dito? ka-Golden Boy na hindi sila Malapitan. close? Yang tagal-tagal na ng minahan na yan Tapos yung pulis daw na yan ang namamahala diyan ayon sa mga residente, sa mga kapitbahay. At nakikita rin na nag-akbayan pa sila, di ba, ng mga inchik. So hindi pwedeng hindi sila close. Kasi nga yun yung mga boss niya Kaya siguro araw-araw silang nag-uusap, nagiinuman, pumupunta ng mga bar, mga nightclub, di ba? Paggabi, ganyan naman talaga ang mga inchik. Yung
narito sa lugar namin na nagmimina, Korean yung sinasabi nila na mga Korean nationality daw sila. Yun pala ay mga Inchik. Narito sa mga kaislahan sa Surigao del Norte. Mga Chinese miners. Ewan ko lang kung kumpleto yung papilis nila kasi ang binubusog nila ay mga mayor eh. Mga mayor ng mga isla. So wala tayong nalalaman tungkol dyan. Kaya dapat check din yan ng gobyerno kung anong ginagawa ng mga Chinese na nag-aalias na mga ano daw sila, Korean na mga gold miners or investors sa Pilipinas. Baka PLA din yan eh. Baka kapag pasukin yung kanilang mga ano diyan, mga kabahayan sa ng mga Inchik na yan ay baka meron na namang mga uniforme na makikita na PLA uniforms or itong People's Liberation Army uniform ng China. Alright, anong nasasabi nyo dito mga kababayan? Ang akin lang binigyan ng ano dito, ng reaksyon talaga ay bakit merong uniforme ng PLA na naman? Yung pagmimina ay natural lang naman talaga yan. Ay ang mga Inchik na yan ay matagal na yan na nagmimina sa Pilipinas. Sa lugar namin napakaraming Inchik. Nagbalat kayo lang na Hapon at Korean, yun pala mga Inchik. Kahit sa Africa, napakaraming Chinese miners dyan. Pero ang nakakabahala ay ang national security. Bakit merong People's Liberation Army uniform? Paki-comment mga kababayan sa inyong masasabi sa balitang ito. Ako'y magpapaalam na maraming salamat sa bagong nag-subscribe. Malaking tulong at sa aking EBIT followers. Ako'y nagpapasalamat palagi ng libo-libo sa inyo. Hanggang sa muli, paalam.